Good day, sir. So I am Angelo Sipal Palatok from BSCPE41. So this is my reflection video about the topic about the video that you've sent. So chip manufacturing, why chip is so hard, making is so hard, photolithography, how CPU is made, future trends of the computer engineering profession, top 10 technologies to learn in 2024. So about the first video po is nakita ko po na yung transistor daw po is made up of silica sand. Silicon materials is from the sand. So, nanggaling daw po yun sa buhangin. Tapos, when it combines in boron, it becomes PNP transistor that requires positive to turn on. So, yung silica sand po is nililinis po yun, and then tatanggalin po lahat ng mga impurities, and then tas pag sinamahan nyo po yun ng boron is magiging positive ano po siya, PNP po yung magiging kalalabasan po ng transistor na yon. And then yung second type po is pag phosphorus naman po yung hinalo nyo is magiging NPN naman po, which is bakit nga po ba ganon? So yung boron po kasi is parang nagiging ano po siya, kulang po siya ng positive na molecule. So ang mangyayari po, pag binigyan niyo siya ng positive molecule, ang mangyayari is that doon po siya mag-a-activate. So, kapag phosphorus naman po is magiging negative activated naman po siya pag binigyan niyo naman po siya ng slot ng molecule. May way po para makalipat naman po yung excess molecule po mula dun sa ginawang NPN layer na yon. So, yung tungkol naman po sa tapos po, yung manufacturing naman po nun is sobrang linis po nung area. So, 100 times cleaner daw po siya sa mga laboratory ng mga medicine. So, ganun po siya kalinis. Tipong halos kada oras po is nililinis po yung hangin, bine-ventilation, and then pupunta sa ilalim, lilinisin, i-filter. Tapos lilinisin po ng lilinisin hanggang sa sobrang linis po talaga no ano. And then yung mga kasuotan po ng mga ano po, yung mga nagtatrabaho is talagang kalam po nagsa-surgery. Yan ano po, napakaangas po. So, second bid naman po is 1958 daw po na imbento yung silicon transistor, yung ginagamit po sa mga microchip. So, mula po nung nagkaroon po ng ganun na silicon microchip transistor na po siya, which is yung sobrang liliit na po, doon na po na pinarami po nila ng pinarami yung transistor para makabuo ng mas mabilis na mag-process na CPU po. So, tungkol naman po dun sa may white photolithography, so kaya po pala naka-curious kami kung paano kaya ginagawa yung mga sobrang liliit na mga components, yung mga nasa loob ng CPU, which is yung CPU is ganyan lang po kaliit, diba? Yung CPU po na mismong nakalabas, ganyan. Pero yung mismong CPU pa po nun sa loob, diba sir, ganyan lang yung kaliit. Sobrang liit lang din. Mga dalawang ganyan. Ganyan. Tapos po, tapos sobrang daming laman na transistor nun sa loob, and then kung paano nila nabubuo yung mga maliliit na transistor. So, ginagawa po nila ng 3D design yon, and then kung paano po nila nagagawa yun sa actual is that inaano na po nila, laser na po yung ginagamit, which is tinatawag na photolithography. So, yung images, convert po gamit yung ultraviolet, and then may layer po yun ng tawag dito. May layer ng silicon, tapos papatungan pa po nila ng ibang material para matakpan yung silicon para di ma-wipe out. And then, ililaser ng paulit-ulit hanggang makuha nila yung desired circuit po nila na gustong palabasin. Ganun po yung nangyayari ang stick. And then, and then, like, ginagamit pang carving para makagawa ng circuits ng mga CPU. A-apply nila ng photoresistant yung silicon. So, yun nga po, yung apply nila ng photoresistant po yung silicon para hindi po yung tabla ng ultraviolet, at yung part po na gusto nilang iwan, yun po yung nilalagyan nila ng photoresistant, yung crystal. And kung alin po yung exposed sa light, yun po ang malulusaw ng UV ray. And then silicon is semiconductor, which means pwedeng mag-iba ang conductivity niya, either maging conductor or non-conductor. So, ayun po yung kagandahan sa mga silicon transistor. So, nakakapag-decide po yung user if gusto niya na hindi padaanin yung kuryente or padaanin niya po yung kuryente dun sa kanya. And then tungkol naman po dun sa last bit, which is yung future trends of the computer engineering profession, top 10 technologies to learn.
Maganda po maganda po siyang panoorin at na-realize ko po do'n na nasa tamang landas po talaga ako kasi sobrang lawak po talaga ng technology. So, napakadami po namin puwedeng pagpilian, ang dami po naming puwedeng puntahan na landas. 10 pa lang po yung binigay niya na top high paying jobs pero may marami pa po do'n mas maganda na lalabas tulad po ng cybersecurity. Ang ganda rin po ng cybersecurity na yun. Yung blockchain lalo kaso nga lang medyo masyado na komplikado i-program. And then, machine learning, yung machine learning po yung mga trip na trip ko din doon. So, it was nice to be in technology course where I realized that I was in the right path. I see myself in either machine learning and IoT. I want to create a machine that can decide by itself. A machine that I will mix up every small ideas, simple concept to create broad one. So, and also an IoT device that can control through an internet as almost every people is connected in the internet and it becomes a basic necessity of life. How amazing is that? So, ganun po yung plano ko. So, katulad po ng piso wifi, yung may siya, physical, tapos meron din siyang naka program tapos naka-connected pa po sa internet. Ganun po yung mga trip ko talagang gawin, yung mga bagay na hindi basta-basta kayang gawin ng ibang tao. So, kaya ko naman pong gayahin yung mga ganon, pero iba pa rin po yung feeling na kaya mong gumawa sa sarili mong paraan po. Diba? Yung, kumbaga, hindi mo lang basta kinokopya po yung ginawa ng iba. Kaya nyo po pong i-manipulate, kaya nyo pong i-upgrade, kaya nyo pong idagdag kung anong nakikita nyo kulang. At ayun po yung gusto ko maging klase ng tao po. Parang ayun po yung parang magpo-fulfill po sa akin. Maganda nga po yun no. Pero yun po talaga yung plano ko sa umpisa pa lang po nung nakikita ko po na maganda po yung mga vending machines. Tsaka yung mga nakikita ko po sa internet, yung pagda-download pa lang ng mga games. Yung nasa computer ka lang pero ang dami mong pwedeng gawin. Yung talagang na-maximize nyo po yung technology. So, ayun po. And then, ngayon po napaka-astig po talaga ng gumagana yung kung paano nabubuo yung CPU. Grabe. Millions of transistors sa loob. Thousand and millions. Tapos po, switch up, turn off lang po para magawa yung mga process na gusto nyo. At kung gusto nyo po, akala natin na sabay-sabay nagpa-process yung mga data natin, pero actually hindi naman talaga. Which is mabilis, sa sobrang bilis lang po kasi talaga ng mga CPU ngayon dahil sa sobrang dami ng transistor sa loob na nagko-control. Is akala natin sabay-sabay na pinaprocess ng computer yung ginagawa natin, may kaya niya mag-multitask, pero ang totoo po is salitan niya po yung ginagawa ng sobrang bilis po dahil sa sobrang dami ng transistor. Kaya yung mga high-end po na CPU, malamang sa malamang mas maraming transistor po yung ginagamit nila para mas mapabilis po yung process. The more na mas maraming transistor yung ilalagay, the more na mas magiging versatile po or something na napaka-powerful po ng device na magagawa. Katulad lang po ng sa LED, mas maganda po yung picture na makukuha nyo pag mas mataas yung resolution, di ba po? Parang ganun po. And then, ano po ba ma-advise nyo sa amin, sir? Stick din Maganda po ba sa field? Parang nakaka-pressure po. No? Yung wala lang masabi, sir. But, grabe naman yung 10 minutes, sir. Which focus on chip manufacturing. Why chip making is so hard? Photolithography, how CPU is made. Future trends sa computer engineering profession. Cyber security maganda rin gawin. Pero parang masarap din na puro alam nyo po lahat. Kaso nga lang, pag inalam nyo po lahat talaga, is that mga lang po malalaman yung mga basics. Hindi nyo po talaga madi-define yung topic dahil sobrang lawak po ng mga topic na yan. Pero gusto ko po sana matutunan yung tatlo programming, hard, electronics, and then internet. So, solid po talaga yan, sir. Pag nalaman ko. Pero bata pa naman ako, sir. Kaya ko pa yan. Diba?
Ay, malapit na 10 minutes, sir. 3, 2, 1. 10 minutes. Thank you, sir.